Hi, Red. Hawakan pala 'to. Hello. Nasanay ako nandito. Ito Sige. request lang nila na magpa-content tayo. So siguro wala naman tayong ibang matatopic kundi topic na lang natin yung sa sarili natin, isa't Sige, isa, sige, sige. ganyan. So siguro ako munang magtatanong sa'yo. Okay, okay, So okay. anong naramdaman mo nung pinrangka kita dun sa Big Goodbye? Alam mo, nung narinig ko yun, sabi ko, tinitignan ko kasi kung ano yung ano eh, yung point tsaka yung message nung sinabi Mm. mo yun. Hindi ko siya tinake ng personal or ng negative way. Mm. Kasi para sa akin, alam ko rin naman kasi yung naging lapses ko na sabi ko nga sa'yo, 'di ba, after mo ko i-approach nung na-save ako, sinabi ko kasi yung specific reason kung bakit Mm. ganun yung mga naging asal ko nung mga nakaraan. So for me, it's my ano eh, it's my security sa sarili ko. Nung sinabi mo yon, ang tinignan ko doon, siguro naisip ko parang tinatry ko i-recall kung saan ko siya nasabi, Mm. tsaka kung paano ko siya sinabi. Mm. Tapos, nung naisip ko na feeling ko hindi ko na kailangan alamin kung kailan at kung saan para Mm. i-justify lang yung sinabi ko. Pero yung sense na sinabi mo na parang yung sa pagiging sa hindi ko kaya makipagplastikan sa kanila. Ano yun, ginawa ko siyang parang sa FNC pa lang. Mm. So, nung nire-reflect ko siya, siguro baka sa paningin talaga ng iba, it's a negative way. Mm. So, para sa akin, kailangan ko siyang i-take professionally and sabi ko, kailangan ko yun i-adjust. Mm. Kasi hindi lahat ng tao kilala ako deep inside and personally kasi hindi naman nila ako nakasama sa FNC pa. Mm. So, sabi ko, why not na parang, okay, sige, kung gano'n yung nakikita nila and nagiging parang gas-gas yun sa image ko, palitan natin. Ibalik na Mm. lang natin yung dating ako na sobrang open sa mga tao, jolly person, yung talagang, yung masasabi mo na parang hindi na sila may ilang sa akin. And yung to the point, yung real talkan lang. Hindi Sa'kin na plastikan, yung sa mga akin, ganun. sabihin ko sa'yo mga napapansin ko para rin alam mo. Oo. Kasi nung season 6 nakita ko yung pagiging talaga leader mo, gano'n Mm. na kahit na hindi ikaw yung leader nun talaga Oo. sa season natin. Tapos medyo parang siyempre, sa ano lang, medyo na-off din ako nung time na may Team Casby, Team Red Sea, yung Oo, gano'n. oo. Kasi parang 'di ba nagtalo kayo ni Cassie dun sa secret Oo, bar oo. na parang eto, pass na to, pass Oh, na to. wala na to. Parang Diyos ko po, wala na yan, may wala na yan. nakamit ka ba? Hindi, hindi. Wait Pero wala lang. akong viewers dyan eh. Tapos, ayan. So, tapos, ito, Mm. parang, that time kasi is parang gusto mo lang is Red Sea. So, parang, Mm. parang, parang wala naman kasi tayong pinilit dito or what Oo, na, ano, di wala, ba? di ba? Hindi Oo. naman natin inano yun. So, ngayon, ngayong season 7, napansin ko lang kasi talaga sa'yo is parang hindi ka na ganun masyadong ka-energetic like Oo. season 7 na parang nakikita na lang kita lagi nasa table ka, laging Oo. matamlay. Oo. And alam ko naman siguro, alam ko yung pinagdadaanan mo sa totoo lang Mm. kasi nung time na tinawag ni Red, sabi ko, Oo, oo. naalala mo yon. Yung Nung nagchat na time ako na yon, nun. hindi ko pa alam na ganun nakalaki yung issue Oo. na so hindi ko masyadong naintindihan. And isang side pa lang yung napaparinggan ko eh. So, hindi ko pa napapakinggan yung side mo. And siguro sa atin na lang muna yon. Kasi Oo. mahirap kapag magsasalita ka dito. Hindi, tsaka hindi ko rin plano mag-open ng Oo. side ko in public. Kasi Oo. for me, hindi na siya kailangan gawin. Oo, hindi na kaya Hindi na. nga maganda private na lang. Mm. So, kaya naintindihan ko siguro kung bakit gano'n. Kahit sino naman pagka may mga ganong pinagdadaanan, parang magiging matamlay ka. Ah. Pero once na wake up call ka or nasabihan ka, siguro yun na yung time na babaguhin mo na yung sarili mo. Oo. And after naman ng weakest na yun, guys, nung time na na-weakest si Red, napansin ko sa kanya na binabalik na niya yung dating siya, na talagang nagiging energetic na siya ngayon. And talagang, alam niya yung mali niya. Nag-sorry siya nung time na in-approach ko si Red nung midnight, ayan. Tapos nag-sorry siya na alam niya yung pagkakamali niya or what. And may pinagdadaanan nga siya. So, ayan, basta ako nag-observe lang ako and na-observe ko siya ngayon na bumabalik na yung dating Red na o kasi importante sa buhay kasi yung maging ka rin maging sensitive ka rin sa mga paligid mo. Kapag kinall up yung isang pagkakamali mo, wag ka maging defensive in a way na parang ayaw mo tanggapin. Kasi dun mo makukuha yung growth. Once you become open and ready na tumanggap ng mga constructive criticism, doon ka mag-grow eh. So nung in-approach mo ako, sabi ko valid yung sinabi mo. Kasi parang sa akin naging talagang wake up call siya literal Wake up call talaga yung sa akin. So sabi ko, okay, hindi na to parang lang, parang hindi na siya light na comment lang.
So, nakita ko yung sinasabi ng mga tao sa 24/7. Kahit sa live ko kasi nagsasabi sila, sabi nila, namimiss na namin yung dating Red, ganito, ganyan, ganyan. Talagang, lahat sa live ko, sinasabi nila. So, sabi ko, I think, ito na yung sign talaga na kailangan ibalik na natin kung talagang sino tayo dati. Tsaka, di ba, nung after naman ng season 6, kung meron man tayong mga naging problema last season, Gamot na yun eh. okay na eh. Di Oo, ba, nung gamot pagka na yun. nagkikita tayo sa FNC, okay naman na. Oo. So, ngayon, parang, ang siguro mapapayo ko lang sa'yo, andyan yung mga bashers eh. Yes, Kumbaga, totoo. yung mga bashers, andyan yan. Kumbaga, the more na pinapatulan mo sila, the more na i-hate ka nila. Oo. So, mas maganda siguro na hayaan mo na lang sila. Totoo Parang yan. ipakita mo na lang yung improvement mo or kung ano man yung binabatikos nila sa'yo is baguhin. Mga ganon. Correct. Sabi nga nung natutunan ako na parang people will judge you the way you are, but don't mind them. Just let them see the result. Yun na lang yun eh. Yung resulta na lang, let the action speaks. Parang ganon. Siguro nakikita ko sa'yo ngayon, parang meron kang kumbaga may paninindigan ka sa sarili mo na pag nasabihan ka, iaangat mo yung sarili mo. So, yun yung nakikita ko kay Red and nagbabago talaga siya kesa last time nung nag-i-start yung season 7. No, pre. Sobrang nawindang ako. Aminin ko, nawindang talaga. And siguro for that time, masasabi ko na yung the way ako talaga in person na gusto ko lang mapakita sa tao na good vibes and malakas ako kasi ayoko nag-share ng negativity. Tsaka si Red siya yung nung time na nag-sign kami ng contract, siya yung kasama ko eh. Tapos eto aminin ko sa'yo, busit talaga ako kay Red. Nung mga panahon talaga na season 6 talaga na, basta may mga time na sobrang busit ko talaga sa kanya. Kasi itong pinaka-start talaga, nabubuisit din ako sa kanya talaga. Kasi nga, yung parang hindi ko masabing yun insensitive na parang hindi niya iniisip yung mga sinasabi niya nung unang since may pinagdadaanan talaga siya. Pero ngayon guys, siguro stop the bash na lang. And nagbabago yung tao. Diba? Bigyan natin ng chance na ipakita niya yung sarili niya at mag-improve sa maraming tao. So, yun lang naman guys. Ikaw, may gusto ka ba sabihin? May sabihin ka ba? Or parang buhay mo na yung pinag-usapan. Hindi. Yung sa akin naman kasi. Kasi hindi nag-save no? Hindi. Sayang yung content. So, yun. May sasabihin ka ba? Ako masasabi ko, I've seen you, yun nga, yung sinabi mo sa akin nung contract signing season 6. Nakita ko rin yung improvement mo when it comes to your personality and mindset talaga doon. Kasi dati nakita ko yung yung doon naman yung pagiging yung pagiging practical mo sa life. Pero ngayon mas nakita ko yung growth mo in terms of being in practically speaking lalo when it comes to the business, sa ganitong natin reality show. Nakita ko yung growth mo doon. And for me, wala man ako masasabi sa'yo, pero yung sa season 6 lang naman, matagal naman na yun. Balikan natin, tawanan na lang natin. Hindi, kung si Pabi, naiinis sa akin nung part ng season 6. Nung medyo, hindi ako nainis, parang na-off lang ako. Kasi ako naman dati ng season 6, hindi talaga ako nagtatanim ng sama ng loob. Siguro na-off lang ako, in a sense, parang sabi ko, nasa reality show tayo nun, di ba? Sabi ko, ang gara naman yung Pabi, hindi pa nagbigay. Parang gano'n. Yung kay Cassie yun kasi diba, nabanggit mo kayo na yung Red si Casby. Ayun, kumbaga parang, parang sabi niya, sabi ni Red, gusto mo ba si Cassie? Ipaparaya ako na sa'yo. Nung araw na yun, di ba? Pagdating ni Cassie yun dito. Kasi nararamdaman ko talaga si Pabi na, ay, teka lang, parang nakalock in kay Cassie. That time, nakita ko yun eh. Sabi niya sa akin, Pabi, sabi niya, gusto mo ba? Sabi niya, sige, paparaya na ako. Listen, guys, sinabi ko yung kay Pabi. Tapos, nung mga nakalipas na ako, syempre, nakakausap ko yung mga boys, ganyan. Tapos, syempre, maging tayo na this the show. Tapos, may individual goals tayo. Pero, so, gusto ko lang sabihin sa inyo, Casbinatics ako, baka, kasi sinasabi niya sa akin, ang dami pa rin mga nyo yung mga support niya before na parang, Kuya Red. Saan natin magsalita? Kuya Red, si Pabi kay Cassie na yan. Guys, sabi ko, naman, Casbinatics kaya ako. Sinasabi ko yung taga sa kanila, guys, supportado ako dun sa dalawa. Wala na ako sasabihin. Ito na yun, supportado ako sa kanila. Yan. So, yun lang guys, hanggang dito muna tayo and sana nalinawan na kayo kung ano man mga iniisip niyo dyan. Nag-uusap na kami ni Red and nakapagsabi na kami ng, kumbaga, namin sa isa't isa. So, yun lang guys, hanggang dito lang muna yung content natin. Then, suggest kayo ng mga gusto nyo pang content. Let's go!